Amen. Natawag ko na po ang worship team para sa Pinangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging daan di matatakot sa panganib. Pagkananilian ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-aamig. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasto, hindi nakukulang sa banal. Aking iba, bigay ako'y sakana at tumaapaw sa bakla. Aking iba, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahirap pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Di maghanap sa kawalan sa pagpapala
Niyaya mo sa amin kaming lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakilang at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipiling ang puso ko. Kahit ganyan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit ganyan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Sa Diyos po ang lahat ng kabutihan. Maaari na po tayo mag-opo. Sabi nga po sa kanta, tayo ay inibig ng Diyos kahit tayo ay ganito. Amen. Amen. Sige po, para po sa dalawang bahagi ng ating gawain, ang paghahayag ng salita ng Diyos, tinatawag ko na po ang ating masipag at makisig na pastor, Pastor Edgar San Miguel. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay niya. Salamat sa pagpapakilala. Biglang kumisip. Kahit 73 na, no? Matanda na. Ang tagapagsalita po ngayon ay walang iba kundi ang aking may bahay. Kaya lang, gusto ko lang ipaalaala po yung Martes, yung gustong sumama, na i-fix lang sa amin bukas. Alas 4 or 4 or 5 ang alis dito. Dito ang tagpuan ng Martes. Martes ng hapon. Doon po sa Alabang. Sa May. Yung po para malaman nyo naman, makilala natin yung New Life Alabang. Sila po ang mission nila tayo para tayo ay lumago. No? At ngayon po ay aking tinatawagan ang aking may bahay. Magandang hapon po sa gabi na pala, magandang gabi sa ating
lahat. Hapon pa. Hapon na ba? Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan pala nila ng gabi. Gusto hapon. Okay. So, dahil po sa manalangin, dahil ang Diyos, pinupuli ka namin, pinapasalamatan ka namin sa hapon ito. Tinataas po namin ang aming mga dinig sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay matipon, Panginoon, sa isang lugar na ito upang sama-sama namin ipahayag ang kabutihan mo sa amin, ang iyong pag-ibig, ang hindi namin masukat na pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, na kahit na kami ay ganito, patuloy mo po kaming inibig at iniingatan. Salamat, Panginoon. Nawa sa gabi sa hapon ito ay patuloy ka pong mangusap sa bawat puso ng mga anak mo na narito. Nawa ay maunawaan nila, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong mga salita. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang ating pong teksto, pasensya na po kayo, medyo mungo ako dahil kami naman po yung pastor ang may sipon at wala namang upo-sipon lang. Ha? Ang ating teksto, kung meron kayong banal na kasulatan na hindi mo dala, o yung mga Bible apps ninyo, tayo po ay sama-sama magbasa sa Philippians 4:6. Ganito po ang sinasabi. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So, ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay things we lost while praying and the importance of prayer. Minsan daw nag-usap ang dalawang babae. Sabi ng babae number 1 sa babae number 2. Ano ba ang nakikita mo? What do you gain from praying regularly? Anong nakikita mo? Ano ang nakakamtan mo sa pananalangin lagi-lagi? Sino dito ang marunong manalangin? Sino nananalangin? Amen. No? Nananalangin kayo na walang kopya. Kasi yan ang turo ko noon sa mga bago kong Bible study. Pag hindi kayo marunong isulat ninyo muna. No? Pero pag halimbawa 2 years, 3 years na kayo mananampalataya, at least marunong na kayo manalangin by yourself. No? So ano ba ang kahalagahan? Sabi ng babae, actually, wala naman ako masyadong nahita. Wala ako masyadong nakamtan. Actually, I lost. Sabi niya, actually, I don't earn anything, but rather I lose things. No? She lost things. Ano yung mga bagay na nawawala sa atin kapag tayo ay nananalangin regularly? Ilang beses tayo manalangin, mga kapatid? Pagkain, almusal, tanghalian, hapunan, merienda. Kailan? Pagkagising, pagtulog, kailan? Kaya mga bata kanina, nag-pray sila isa-isa. No? Pinractice na sila ni Pastor kung paano manalangin. Ilang beses tayo manalangin? Ilang beses pa ang required? Every moment of our life. Because we need Jesus. Okay? So ito daw yung mga bagay na nawala sa kanyang buhay nung siya ay regular na nananalangin. Sabi niya, number 1, I lost my pride. So when you come to God in prayer, ano ang pinapakita natin? Pinapakita natin na tayo ay nagpapakumbaba before the sovereign God. No? Na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at tayo ng mga tao ay walang kabuluhan. So, inaamin natin sa ating sarili na wala tayong magagawa malibang meron tayong Diyos na kinakapitan na sinasampalatayanan. Sabi nga ni Pastor, huwag niyong habulin. Pag wala kayong pera, huwag niyong habulin ang Mumbai at
si Ate Lenny, habulin ninyo si Jesus, no? Ang nagmamay-ari ng silver and gold, no? Sabi niya, silver and gold are mine. Huwag natin habulin ang tao. Habulin natin si Jesus. Kasi pag ang tao hinabol natin, lalo na pag pera, we are like chasing the wind. Hinahabol natin yung mga imposible. Pero when we come to God in prayer, do you think God does not answer our prayer? He does. No? Sumasagot ang Diyos sa lahat ng ating panalangin. Amen ba, mga kapatid? Amen. No? Nasubukan niyo na ba na nanalangin kayo na hindi kayo sinagot? Lahat ng ating panalangin ay sinasagot ng Diyos maliban sa mga panalangin ng kapritsyo. Hindi yung kasama doon. Ang nais lang ng Diyos yung ating needs, hindi yung ating wants. Okay? Kaya sabi, when I lost my pride, we acknowledge that we cannot do anything about any situation, which is why when we acknowledge the deficiency. So, sa ating paglapit sa Panginoon, we lost our pride because we acknowledge that we are deficient. Merong kulang sa ating pagkatao. Ano ba yung kulang na pinupunan ng Diyos? Ha? Everything. Kulang naman tayo eh. Kaya nga may pelikula noon, tinimbang ka, ngunit kulang. Kaya nga pag tinimbang tayo, kulang tayo sa harap ng Panginoon. Kapag hindi tayo nananalangin. Okay? She lost her pride. Number 2, sabi niya, I lost my arrogance. Para bang, alam niyo yung mga taong entitled, mga arrogante, kala mo sila lang ang nagmamayari ng mga upuang, mga ganda, no? At tulad ng mga, may mga politiko rin arrogante, may mga Christians din na arrogant. Ito ang sinabi ng babae, I lost my arrogance, no? Ano ang itinuro ng pagiging prayerful niya sa buhay niya? Prayer teaches him to be humble. Hindi humble ka, humble. Ano ba pag sinabi natin humble? Tayo ay mapagpakumbaba. Hindi naman yung humble na wala naman sa katwiran. So being humble, when you address something to the lesser than you, that is humbleness. Hindi yung meron namang nagpapakumbaba na maling pagpapakumbaba. No? It doesn't mean that you are low. It means that you are giving something to somebody who needs that. Okay? Humility doesn't mean that people can walk over you. Na pwede ka nang tapak-tapakan. Kasi sasabihin nila, Christian ka naman, humble ka, mapagpasensya. Hindi ganoon ang Kristiyano. Ibig sabihin ng humbleness, Jesus is in us to conform what Jesus is teaching us. Okay? On the contrary, you want to serve others rather than be served. And that is humility. Serving others rather than be served. Katulad ng ginawa ni Jesus. Nung sa Last Supper, anong ginawa niya? Hinugasan niya ang paa ng mga disciples. Pinapakita lang niya na bagamat siya ay Diyos, nandoon pa rin yung kanyang humility. Another thing na nawala sa kanyang buhay nung siya ay naging mapanalanginin ay greed. Ano ba ang greed sa Tagalog? Ano ang greed sa Tagalog? Sakim. Sakim sa lahat ng bagay. No? Ayaw man lang mag-share. Example, iniik yan sa mga tao eh. Yung pagiging sakim. Tama ba? Di ba? Kaya nga, I, me, mine, ours. Lagi tayo ganyan. Lalo na, ay makikita ko yan pag may ayuda. Nakita ko yan, naobserbahan ko yan pag may ayuda. Ano? Parang mga ano eh, yung crab, ano yung alimango, nag-uunahan kung sino ang makakakuha ng madami. Kasi pag sinabi, parang word of mouth na lang yun ako.
ay meron doon ayuda sa mga ano niya, mga kapamilya. Puntahan na doon. Kaya nga, sinasabi natin, kapag being great is, lagi natin sinasabi, mine, ours, wala nang iba. No? Wala nang they, them. Okay? So another thing that we lost in being prayerful is anger. Sino dito ang magagalitin? Ha? Mga nanay, ganyan yan, magagalitin. Ha? Konting kibot ng mga bata, si kurot. Naranasan niyo yan, mga kapatid. No? Mabait lang yung mga nanay pag nasa church. Mabait-bait, very gentle. Kasi sabi, makikita ni pastor na malupit ako, no? Kaya gentle. Pero yan, inaalis ng Diyos yan, no? At pinapalitan ng gentleness. Tama naman yan, dinidisiplina rin natin ang ating mga anak. Okay? So ano pa? I lost the pleasure of lying. Sino dito mga liars? Mga bata, go to hell. Right? Kaya yun ang inaalis ng Diyos. Pleasure pala yung pagsasabi ng kasinungalingan. Parang, no? Maligaya ka kapag nakapagsinungaling ka. No? The pleasure of lying. Another thing that was lost, I lost the taste of sin. Being sinful, ayaw ng Diyos niyan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Hindi siya galit sa tao, pero yung nagkukumit sa kasalanan, yun yung sinful na nature natin. No? Kaya, ang sabi, kapag gusto na natin, kayo mga bata, pag gusto na natin kumuha sa pitaka ng wallet ng nanay natin ng pera, wag na wag. Ha? Do not do that, no? I lost the taste of sin. Sino dito ang another thing is, I lost impatience, despair, and discouragement. Siguro mga last night, nabalitaan natin yung anak ni Kuya Kim at Kiensa ay nagpakamatay because of despair, depression, discouragement. Dahil daw doon sa yaya na nagpalaki sa kanya, lagi niyang nare-recall yung mga sinasabi ng yaya niya. Kaya, paano natin magagamot ang ganitong mga sitwasyon? Ang sabi, pray. Pray and pray. Okay. There are 4 reasons. Bakit ba kailangan natin manalangin? There are 4 reasons not to neglect prayer. Number 1, prayer humbles us. Binibigyan tayo ng ang panalangin, minumol tayo to being humble. Ang sabi sa John 15:5, yun nababasa nyo naman, without me, you can do nothing, sabi niya ng Diyos. No? Malibang wala ang Diyos, na tayo magagawa. Kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Okay. The more we pray, the more we acknowledge our reliance to God. So, the more we pray, the more na pinapakita natin na we are dependable on God. Ha? Na tayo ay nakasalig ang ating buhay sa Panginoon. Dahil wala naman tayong magagawa na kahit na anong pagsusumikap natin sa ating buhay, without God, wala rin mangyayari sa ating buhay. Kailangan ang ating buhay ay laging nakakonekta sa Diyos. Gaano ba kalayo ang Diyos? Isang panalangin lamang. So napakalapit, no? 1 prayer away. Yan ang distansya natin sa Panginoon. No? Yan ang distance natin. Tandaan niyo yung mga bata, God is 1 prayer away from us. Okay? Number 2, bakit hindi natin dapat i-neglect ang pananalangin? Prayer mediates, ibig sabihin nagnilay. Nakakapag-nilay tayo kapag tayo ay nananalangin. Ano bang pinagninilay-nilay natin? Ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ang mga
blessings na dapat nating matanggap mula sa Panginoon. Sabi na sa James o sa Santiago 4:2, you do not have because you do not ask. Kaya pala, maraming naghihirap dahil hindi humihingi. You do not ask. Mali yung ina-ask, hinihingian nila ng tulong. Yung mga nakapirni lang, yung mga estatwa, mga libulto, yun ang hinihingian nila. May power ba yun? Walang power yun. Kaya sabi ng Diyos, you do not have anything because you do not ask. Ang nais ng Diyos, humingi tayo sa Kanya. When we ask, ina-acknowledge natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang nagmamay-ari sa lahat ng bagay. Maging ang blessing, kaya nabibinbin ang mga blessings natin. Bakit? Hindi tayo nananalangin. Although alam ng Diyos na kailangan natin yun, hindi tayo lumalapit. Di ba sa mga anak, pag hindi ka lumapit sa magulang, walang ibibigay ang magulang sa'yo. Kasi iniisip ng magulang, contented ka na, you have everything. Although God is all-knowing. Alam niya yun. Pero ang nais ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya sa papaanong paraan? Sa pananalangin. Sabi sa James 1:5, God is waiting to give to His children liberally. He is waiting to bless us. You want to be blessed? Come to the Lord in prayer. You want to grow? Pray. Read your Bible. Pray every day and you grow, and grow. You do not read your Bible. You do not pray. Bonsai. Yan ang buhay natin. Walang paglago. Tapos sisisihin natin ang Diyos. Binigyan ako ng Diyos ng sakit. Mga kapatid, ang Diyos hindi nagbibigay ng sakit. Binigyan ako ng Diyos ng problema. Ang problema galing po yan sa atin. Tayo po ang may gawa ng problema. Ang lahat ng blessing, lahat ng mabubuting bagay, nagmumula sa Diyos. Sakit, hindi. Problema, hindi. Although, ipinapahintulot. Why? For us to learn. For us to learn and for us to pray. Ano pa ang nais ng Diyos? Bakit tayo ay nananalangin? Sabi niya dito, Jesus is saying, those of us who are truly being changed by Him, binabago tayo ng Diyos. Nababago ang ating pananaw. Why? Because we pray. Who are hearing His word and active responding to it, will begin to ask Him for the kind of things He wants to give us. So kaya nais pa na ng Diyos na sa ating pagdulog sa Kanya at kung may nais tayo sa ating buhay, sabi niya, in prayer, be specific. No? Ang panahon, hindi naman panahon ng kapo. Kung mga bata pa kami, nanalangin si Pastor, Lord, gusto namin magkaroon ng kotse. Eh, hindi niya sinabi kung anong klaseng kotse. Binigay sa amin ng Diyos, pagong, alam niyo yun, Volkswagen. Pero maraming salamat, Panginoon. Dahil nagamit namin yun sa aming ministry. Minsan, nag-aapoy na sobrang dami na yung people sa likod, na-impress daw yung mga baterya. Kaya next time, sabi ko, pag nag-pray ka, sabihin mo, medyo maganda-ganda naman. Pag yung Volkswagen, nag-iit-iit. So yan, kailangan daw maging specific tayo sa ating pananalangin. Halimbawa, Lord, gusto ko po na sa mag-asawa, gusto ko po magkaanak ng babae. Ayan, natupad dyan sa amin. Kaya kami nagkaroon ng anak ng babae o papanalangin ng pastor. No? Ng anak na babae. Okay? So God answers prayer. No? Kaya lang, kailangan natin maging specific. Sabi dito, neglecting prayer will stop us asking God for what He wants to give us. Pag hindi tayo nananalangin, hindi rin niya ibibigay ko naman yung mga nais natin sa ating buhay. Kasi hindi naman tayo humihingi. No? Yan ang katotohanan. Prayer changes things in
the world. Kung ano man yung nakikita ninyo kaguluhan, hindi naman ito, kahit dito muna sa ating bansa, kagulo-gulo ng ating politiko, no? Pero yung sasabi ganito, meron naman counter-attack. Bahala na sila sa buhay nila. Kung ano man ang gusto nilang mangyari. What we can do is to pray for God's intervention. Kasi kung makikipaglaban tayo, wala tayong kapangyarihan. At sila may pera. Kung ikaw lumaban sa gobyerno, ay isang bala ka lang. Ha? Isang bala, para tayo si Fernando. Sabi dito, I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance. Ito yung sabi ni Pablo sa kanyang paglalakbay papuntang mula sa Pilipay papuntang Roma. Ha? So, napakalaki ng nagagawa ng panalangin sa ating buhay. Ang sabi dito, when we pray, it changes us. But God is still the same. Yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Tayo ang binabago ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin. Doon natin lalong nakikilala anong klaseng Diyos ang ating sinasampalatayanan. Nasa totoong Diyos ba ako? Ang Diyos ba na ito na aking nilalapitan ay totoo? Buhay, makapangyarihan, all-knowing, that is He everywhere? O nasa isang tabi lang? Kaya wala rin nangyayari sa ating buhay. Pray tayo ng pray. Kasi sa buhay natin, sa apat na sulok ng buhay natin, nasa isang lugar lang ang Diyos. Sabi natin, yan ka lang Diyos. Yung tatlong bahagi ng ating buhay, ako ang magdadrive. So walang nangyayari. Although pray tayo ng pray. So let God ang magmaniobra sa ating buhay. Huwag tayo. Sabi ko nga, kahit na ano, pagpupustigin natin, mapaayos ang ating buhay. Kapag wala ang Diyos, walang mangyayari. Maging sa atin, kayo mga young people, no? Huwag nyo lang seryosohin masyado kapag ang inyong anak ay matigas ang ulo. Huwag nyo nagbubugin sa palo. Bugbugin ninyo sa panalangin. Dahil kahit napaluin mo ng paluin na, hindi magbabago yan. Ha? Only God can change the life of everyone, even the small kids. Ha? Okay, so 10 meaningful benefits of prayer. Ako, lampas na ako. Number 1, prayer helps us develop a relationship with God. Nagkakaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Doon natin unti-unti nakikilala ang Diyos. Bakit ka ba kailangan manalangin sa Kanya? Sino ba yung Diyos na pinapanalangin mo? Ano ba ang Kanyang kapangyarihan? Doon natin nakikilala who God is, who is truly God. Sabi nito, God wants us, He wants to hear from us and talk to us. Paano ba tayo sinasagot ng Panginoon? Kapag nananalangin tayo, paano paraan sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin? Read your Bible. Ha? Sa pamamagitan ng Biblia, sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Ha? Magugulat ka na lang na, ay, tamang akma ito sa aking mga nais sa aking buhay. So God is talking to you through the Bible. We talk to God through prayer. Kaya kapag tayo ay hindi nananalangin, is it a sin? Kasalanan ba ang hindi manalangin? Kahit mga bata dapat marunong manalangin. Turuan natin yan mga kapatid. Is it a sin? Yes, it is a sin. Do not neglect prayer. Kailangan natin, kasi kapag hindi tayo nananalangin, napakayabang natin. No? Ang sabi nga ng isang pastor, begin your day with prayer. Pagkagising ninyo sa umaga, huwag kayong magkape muna. Manalangin muna kayo. Dahil
ililid tayo ng banal na espiritu sa tamang landas from the first gising ng ating mata up to tulog natin sa gabi. Napakayabang ng isang tao kapag hindi siya nanalangin pagkagising niya sa umaga. Para bang kayang-kaya na niya ang mundo. Kung si Sharon Cuneta nga nahupa kapapasan ng mundo, tayo pa. Hindi nga niya kinaya. Ha? So, huwag natin kayanin pasanin ang mundo. Hayaan natin ang Diyos ang siyang magpasan ito para sa atin. All we have to do is come to God, come to Jesus. Ha? Sapagkat siya ang all-knowing. He answers prayer in the form of thoughts, spiritual feeling, and scripture, yung Bible, or even the actions of other people. Prayer helps you gain an understanding of God's loving nature. Kaya ba natin sukatin ang pag-ibig ng Diyos? Kung gaano kalalim, kung gaano kalapad, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig ng tao, sukat na sukat. Ha? Pero ang Diyos, hindi natin kayang sukatin ang pag-ibig niya para sa atin. Ha? Kaya ba natin mamatay in behalf of your friend, in behalf of your child, in behalf of your husband or wife? Kaya natin mamatay. Si Kristo namatay sa lahat ng mga tao naniwala sa Kanya. Kaya natin, pasan-pasan ng Diyos ang naibig, ang mga kasalanan natin nung panahon na yun. Kaya nung panahon na yun, walang ibang pinakamakasalanan kundi si Jesus. Lahat ng kasalanan, tinuma niya at dinala niya sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maibsan sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya, napakabuti ng Diyos. Sabi nga sa 1 John 4:8, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. You can feel that love as you speak daily with Him through prayer, seeking His guidance in your life. Kailangan natin ang guidance ng Diyos sa ating buhay. Kung yung nanay natin, mga magulang natin, mga kapatid, tiyo, lolo, lola, nagmimintis pa yan sa kanilang mga advices, pero God, hindi nagmimintis yan, no? When we seek guidance, go to Jesus in prayer. Come to Jesus in prayer. One thing, prayer provides answer. No? Prayer provides answer. Kapag tayo ay nananalangin, mayroong katugunan. It is either yes, no, or wait. Na? So may sagot. Hindi naman niya tayo iniiwan na blanco. Pero naranasan ko ang sagot ng Panginoon no, akala ko mamamatay na yung anak kong panganay. Kasi sabi niya, hindi ko na kaya matapos bigla siyang para siya lumimatay. Eh, nagbabiyahe kami. Eh, ang kasama namin, kasama lang niya ako at saka yung ako namin panganay. Tapos sabi ko, why pa ba? Dahil sabi, ewan ko na, hindi ko matignan kasi baka ma-distract na siya sa pagdadrive. Ginanyan ko yung ilong niya, ihangin para man, kaya nanalangin ako, Lord, ikaw ang manlilino. Ang katawan ng anak ko ay pain. Sabi ko, kapalan mo, Lord. Ano ba na ang diferensya niya? At alam niyo ba, pagkadating namin sa ospital, biglang tumayo. Sabi ko, praise the Lord. Sinagot niya agad ang aking panalangin. Ganyan kabilis. Sumagot ang Panginoon. No? Ang kailangan lang natin ay magtiwala sa Kanya. Listening to the answers God gives can help you understand why you are here. Alam ko na kayo ay nakaranas ng kasagutan ng Panginoon. Ang bawat isa sa inyo, nakaranas ng sagot ng Panginoon. Amen ba? Sinagot ba kayo ng Panginoon sa inyong mga panalangin? Prayer helps you find
direksyon. Kapag wala kang Diyos, walang direksyon. Kapag may Diyos ka, may direksyon. Bakit? Ang sabi nga sa Biblia, ang salita mo ay tanglaw sa aking landas. So may tanglaw. Pag may Diyos ka, ang iyong dinadaanan ay may tanglaw. Kapag wala kang Diyos, walang tanglaw. No? Kasi siya ang light of the world. Kaya kailangan talaga natin ng Diyos sa ating buhay. Lalo na sa decision making, huwag kayong basta-basta mag-decide. Mag-pray kayo at humingi ng gabay sa Panginoon. Sino ba yung magiging gabay natin sa ngayon? Ang banal na Espiritu. Ano ang trabaho ng banal na Espiritu? Siya ang nagpapaunawa sa atin at nag-guide sa atin patungo sa kabutihan. No? So siya ang nagpapaunawa sa lahat ng bagay na hindi natin maintindihan. Lalo na kapag nagbabasa tayo ng banal na salita ng Diyos. Through prayer, we can overcome temptation. When we are about to be tempted, pray. Para lumayas ang the great temptation. Sino ba yung temptation na yun? Ang devil, no? Ang demonyo. At sabi, God keeps us from making wrong choices. Ano ba ang mga choices na dapat na binigay ng Panginoon? Mabuti, masama. No? So, piliin natin yung mabuti dahil mapapabuti tayo. Pag masama, mapapasama talaga tayo. So, dalawa na ang choices na binigay ng Panginoon. Katulad ng paglikha, dalawa lang ang gender. No? Tandaan natin, walang in-between. Lalaki, babae, no in-betweens. Kaya kung kayo man ay merong damdamin na ganoon, mag-pray kayo para ipaunawa sa inyo ng Panginoon ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. So when we pray, we are aligned with God's will. Prayer doesn't change God, it changes you and me. Sabi dito, prayer and regular fasting can help you accept God's will. Kaya lang hindi pa tayo nagpa-fast, na? Hindi pa kayo natuturuan kung paano yung fast. Later on, tuturuan kayo ni Pastor Dan kung paano mag-fasting. Na? Prayer can work miracles. Naniniwala ba kayo na mayroon pang miracle ngayon sa ating buhay? Amen. Yung kayo ay binago ng Diyos, yung tinanggap ninyo si Jesus bilang inyong Lord and Savior, yan ang the greatest miracle of your life. Wala nang iba. Huh? That's the greatest miracle. Through prayer also we can experience personal miracles such as healing. No? Kapag tayo nananalangin ng kagalingan, pinapagaling tayo ng Diyos. No? Kung kailangan natin ng forgiveness, i-forgive tayo ng Panginoon. So, anong dapat natin gawin? Prayer invites the Holy Spirit. Siya na ngayon ang nag-i-intercede sa ating buhay. Kaya kailangan natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. The Holy Spirit gives you answer, help you feel God's love, and bring feelings of peace and joy into your heart. Ito nagkakaroon sa atin ng kapayapaan. Kapag tayo nananalangin, na hinihilin natin sa banal na Espiritu, na pagkalooban tayo ng kapayapaan. And lastly, prayer helps you become more like Jesus. Tandaan natin, ang idolo natin sa pananalangin ay si Jesus. Siya yung best example sa pananalangin. Ano ba ang pinapanalangin natin sa ngayon, mga kapatid? Sa inyo, mga young married couple, paano i-nurture ang inyong pamilya? Paano kayo magiging mabuting magulang? So, ask the Lord for that.
Sometimes we pray not to gain something, but to lose things that don't allow us to pray spiritually. So hindi sa lahat ng pagkakataon, puro kapig lang, no? Ang ating panalangin, but to lose things that don't allow us to pray spiritually. Pray spiritually. Okay? So what is prayer? Sabi ko nga kanina, it is talking to God. Ito ang hininga ng isang Kristiyano. Ha? Kapag hindi tayo humihinga, ano mangyayari? Kapag hindi tayo nagsalita, mabaho ang ating laway. No? So, talk to God. Kailangan natin kausapin ang Diyos sa ating buhay. Dahil kung wala ang Diyos, tanda natin, we are nothing. At wala ang Diyos sa ating buhay. Kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Bakit? Sa pamamagitan ng praying, it educates, strengthens, and heals us. Hindi ko na binasa lahat yan kasi mahaba. Sabi dito, prayer is the channel that connects us directly to God. Ito lang yung kaparaanan para tayo makakonekta sa Panginoon, panalangin. No? Sabi nga sa Jeremiah 33:3, ito yung direct line natin sa Panginoon. Call unto me and I will answer thee. No? Minsan, tayo ay gumagamit ng cellphone, minsan busy pa eh, kasi may kausap ko sa kabilang line. Pero ito, direct line talaga. At sinabi ng Panginoon, nais kitang makausap, tumutugon ang Panginoon. Pananin nyo ang direct line ng Diyos, Jeremiah 33:3. Ano ba pala? Time's up na ba, Pastor? Ilang minutes pa? Time's up. Kasunod na lang. Okay, sa ating pagwawakas, mahalaga ba ang panalangin? Mahalaga ba panalangin? Hindi, no? Kapagkat ito ang hininga ng Kristiyano. Ang tanong, kasalanan ba ang hindi manalangin? Kasalanan ba ang hindi manalangin? Opo, kasalanan po. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, manalangin kayo, walang patid pa nga eh, no? Sapagkat iniutos ng Diyos na tayo ay manalangin. Huwag natin katamaran pag mga kapatid ang pananalangin because it is talking to God. Sabi pagwawakas, have a prayerful life. God bless everyone. Bless po ba ang lahat sa mensahe ng Panginoon? Kung gaano po kayo importante ang panalangin sa ating buhay. Amen. Sige po, i-ready na po natin ang ating mga ikaput handog. At habang tayo po ay nagbibigay natin ikaput handog, tawagin na po natin ang ating kapatid na magbibigay ng bilan, si Ate Sheila. So, bago po ako umami, gusto ko lang po mag-share ng isang Bible verse. So, sabi po dito sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapin ninyo na kayo ipagarian ng Diyos at mamuhi ng kayo sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangailangan. So, meron po kasi this is my personal testament po of my life na parang may mga times sa buhay natin na nilalamig yung faith natin sa Panginoon, na feeling natin ang layo na natin sa Lord. May mga times po kasi na yung mga ginagawa natin is hindi natin namamalayan na sobrang hindi na pala naaayon sa kalooban
why, napakahirap ng verse na to kung iisipin or lubos natin unawain na pagsigapan ninyo na kayo pagkain ng Diyos. And doon po sa church namin, simula po nung namatay yung dad ko po sa Makati, so lumipat po kami sa Bicol. And doon ko po na-meet yung tita ko po na born again and required po kami magsimba kada Sunday. And doon ko po na-meet si Jesus. So doon po, hindi naman po agad-agad na tinanggap ko si Lord. May mga times po na nagsisimba lang ako para maglaro or makipag-usap sa mga kabataan doon. Pero yung kalooban po ng Panginoon na mamit ko siya is nangyari. And naging worship leader po ako doon ng siguro mga 3 years or 4 years. Ang ginagawa ko po kasi palagi kapag binibigyan ako ng pagsubok ng Lord, umaalis po ako. Hindi ko po hinaharap. Lagi po akong tumatalikod sa ministry ko and sinasabi ko po na kailangan ko magpahinga, kailangan ko mag-iwan yung worship team kasi hindi kaya ng puso ko. Pero na-realize ko po na yun po pala yung naghihiwalay sa akin sa Panginoon. Kaya nandito ako ngayon. Kasi wala po talaga sa na mag-stop po ako ng college. Kasi kaya naman, financially stable naman po yung parent ko. And kaya ko naman. Kaya lang, yun nga, yun po yung yung mali sa akin is nakakapag-decide po ako palagi ng ora-orada na inaapot kapag may problema na dumadating. Pero kung mapapansin niyo po dun sa Luke 15, 11:32, yung prodigal son na tinatawag, yung anak na nagkasala sa ama, at umalis din siya. Maluwag po siyang pinagkakulit ng Panginoon na bumalik siya. At ganun po kaganda yung privilege na binigay sa atin ng Panginoon kapag anak ng Panginoon, pag umalis ka, gagawa at gagawa siya ng way para manumbalik ka ulit sa kanya. And napakasaya ko po at napaka-bless ko sa Panginoon dahil lagi na po akong pinatouch ng Holy Spirit niya. Sige.
So just one more. Salamat, Ate Shane. Napakaganda ng iyong inawit. No, totoo po yan. Di ba, ako, nagpakilala na sa inyo na dati rin ako ganyan, marami akong bisyo. So, thank God. Alam nyo, basahin po natin sa 1 John 5, verse 18. Ang sinasabi po doon, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng ating Panginoong Jesucristo at hindi ka maaaring saktan ng diablo. Kaya, yan po, umasa lamang po tayo sa Panginoon. At akin pong ipapanalangin ang mga nagandong. Oo, pagkatapos. Sige. Ipanalangin mo na bago siya tumawid. Okay, so, dalangin ko po, Lord, pinapanalangin ko na nagpapasalamat ako sa mga kamay na naghandog ng mga handog para sa iyo, Lord. Nawa, Lord, ay inyo pong ibalik ng higit pang pagpapala ang mga nagbigay sa galing ito. Ito po ang hinalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. At ngayon naman po ay aking tinatawagan ang aking assistant pastor. Walang iba si Pastor Dan. Ngayon po siya nasa bibig. Salamat, Pastor Edgar. May napagpala dun sa mensahe. Amen. Napakaganda ng mensahe kasi nga tungkol sa panalangin. And yun nga, yung testimony ni Sister Coronel. Talagang kailangan pag maintindihan natin, pag nanumbalik ka sa Panginoon, hindi ka lugi. Kasi ang akala natin,
papaluin na ka ng Diyos, mga ganon. So, hinihintay ka ng Panginoon na manumbalik. Kaya nga siya, yung example doon is yung ama, di ba? Yung ama, pag tinignan niyo sa kultura ng Hudyo, kapag ang isang anak ay alibughan, ibig sabihin nun, may ginawang hindi maganda sa kanyang magulang, hindi basta-basta makakauwi yun ng buhay. Alam niyo bakit? Aabangan siya ng mga leaders ng komunidad doon sa gate. Doon sa gate. Kasi bakit? Matinding kasalanan ng ginawa niya, yung mga leaders na nasa gate, meron na yan hawak-hawak ng mga bato. At papatayin siya. Kasi kahihiyan yung dala niya. Kaya nga pag binasa mo yung scripture, tumakbo yung tatay. Inunahan niya yung mga leaders doon sa syudad. Inunahan niya. Niyakap niya yung anak niya. Ganon ang pagmamahal ng Diyos. Kaya napakaganda ng service ito kasi mula doon sa message ni Sister Lilia na tungkol sa panalangin. In fact, pag binasa mo yung scripture, yung verse before that, actually, sabi dito, magalak kayo, nasa verse 5, sabi doon, verse 4, magalak kayong paminsan-minsan. Tama ba yan? Parang pastor, mali yun. Magalak kayong palagi sa Panginoon. Hindi paminsan-minsan, ha? Palagi. Ibig sabihin, every time, all the time. Inuulit ko, sa pangalawang beses sinabi ni Pablo, magalak kayo. Ipakita ninyo sa lahat ng kagandang loob ninyo, malapit nang dumating ang Panginoon. Totoo po yan. Nararanasan natin, yan lumilindol. Kanina yung taal na gano'n na naman. Yung signs, malapit na. Kaya sabi yun, yung verse na pinakita ni Sister Lilia kanina, tungkol sa panalangin, napaka-importante yan. Kaya sa gabi ito, bago ko magbigay ng announcement, gusto ko lang talagang i-reinforce sa inyo or ibigay sa inyo na yung panalangin. Kaya sabi ni Jesus, di ba? Tinanong siya, paano manalangin? Anong inuna niya? Ama namin nasa langit. Ama. Ano yung sabihin ng ama? Di ba? Nagkaroon kayo ng tatay. Siguro hindi maganda relasyon sa yung tatay or maganda hindi natin alam. Pero ang unang pinakita ni Jesus sa panalangin is relasyon. Yung ama, meron kang relasyon, meron kang tatay na nasa langit. Kahit malayo ka sa pamilya mo or what, meron kang matatawag na ama. Kahit nasang lupalop ka ng mundo, meron kang matatawagan. Anytime. Kaya nga po, yung sinasabi ni Sir Lil kanina about yung may kasalan, totoo yun. Diba? Pag hindi ka nanalangin, actually, masigitan ko hindi ka anak kung hindi ka nananalangin. Bakit? Kasi kung anak ka, natural sa bata pag may problema. Di ba? Sino nang tatawagin? Mama o papa, di ba? Di ba? Ibig sabihin nun, kung ikaw may relasyon sa Diyos, natural sa iyo ang manalangin. Amen. Amen? Natural yan. Kasi may relasyon kayo. Pag mayroon kang problema, o kaya, di ba, sabi nga, magalak ka palagi. So, kung masaya ka, may galak ka, talagang yan mo sa Panginoon yan. Kasi, maganda ang plano ng Panginoon sa iyo. Amen? Hindi nyo ba alam yan? Kaya nga importante basahin natin ng Biblia. Kasi nga, doon nga lang kanina, ipakita ninyo na magalak kayo paminsan-minsan, parang walang nag-react. Ibig sabihin hindi nyo alam. Di ba? Kaya na lagi natin sinasabi dito sa church na aralin natin ang salita ng Diyos kasi nandito, actually ito yung susi sa panalangin. Gusto niyo ng answers sa panalangin nyo? Gusto niyo malaman kung ano yung makasagutan sa prayer ninyo? Tingnan yung salita ng Diyos. Kasi sa totoo lang ha, kasi humihingi tayo sa Diyos di ba? Humihingi tayo, Panginoon, pahingi nito. Kaya nga yung Panginoon, nagiging Panginoon na lang di ba? Hindi yun ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, inahanap niya relasyon. In fact, pag tinignan niyo sa Biblia, di ba humihingi tayo, Panginoon, pahingi nito. Sinasabi sa salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, sa 2 Pedro 1 verse 3, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin sa buhay at sa katuwiran. Ibig sabihin, lahat. Ano ibig sabihin ng lahat?
Pag binigay ko sa iyo yung pera ko sa iyo lahat, may matitira ba sa akin? Wala. Wala. Ibig sabihin lahat, naibigay na ng Panginoon. So kung naibigay na pala ng Panginoon, kasama yung hinihingi mo ba, yung trabaho na hinahanap mo, yung pera na kailangan mong pag-tuition or what, naibigay na pala yun, ano gagawin natin? Di ba? O, susunod na yun na ano. Susunod na yun. So na-preaching. Kasi nga naibigay na lahat eh. So yun ang susi, yun ang key. Pagdating sa panalangin, naibigay na pala ng Diyos lahat eh. So, paano ko i-access? Kumbaga parang binigyan ka ng ATM ng Panginoon. ATM. Yeah, paano mo i-access yung ATM? Kailangan mo ng PIN or password, di ba? Pag hindi mo alam yung PIN, mabablock yung card. O, ano yung PIN? Bigyan ko kayo ng clue. Makikita mo yan sa salita ng Diyos din. Okay, kaya nga itong darating na week, kami, mga pastor, nandun kami sa Alabang, kasi yung New Life, merong tinatawag na Pastors and Leaders Conference. Nagdatingan na nga kanina, yung mga galing sa ibang bansa, ng mga pastor, ng mga sa mga probinsya, nandun na kanina, nagkita-kita kami, ang saya-saya, kasi parang reunion, na yung mga lingkod ng Panginoon, iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa probinsya, pati sa ibang bansa nandun. Meron ng pastor doon na taga-UK, United Kingdom, pero marunong magwaray. Kanina, binatid, ba't yun ng waray? Nagwaray. Kasi napaka-diverse, napakaganda. Kaya nga itong week na to, napakahalaga. Bakit? Kasi pwede kayong mag-download. Sabi nyo download. Download. Di ba? Kailangan mo ng app sa phone, dinag-download mo sa Play Store. Ibig sabihin nun, kung ano yung kailangan mo sa Panginoon, pwede mong i-download. Download mo mula sa Spirit of God, download mo mula sa salita ng Diyos, at doon, itong conference na to, ang topic or ang theme is Legacy of Faith. Bakit? Kasi ang pananampalataya, hindi lang dapat natatapos sa atin. Naipapasa yan sa mga anak, diba? Sa mga anak ng anak natin, mga apo natin, hanggang doon sa generations to come. Amen? Kaya nga, pag tinignan mo kamunduhan ngayon, magulo. Bakit? Kasi yung mga magulang noon, hindi na ipasa. Kaya nga, legacy of faith. And may mga speakers doon talagang kumbaga parang, alam mo yung bubusugin ka hanggang mag-umapaw ka. Gusto niyo ba yun? Yung tipo ba magkakaroon ka ng faith? Kasi nga, actually ang susi, faith. Pananampalataya. Nakaupo ka dyan ngayon, di ba? Chinek mo ba kung kakayanin ka ng upuan mo? Sige nga, nung pumasok kayo rito, chinek mo ba? Sino nag-check? Teka, matibay ba to? Matibay ba to? Ginawa niyo ba yan? Hindi. Bakit? Kasi may tiwala ka na yung upuan na yan, hindi kayo hulog. Tama? Yun ay basic faith. So kung pagdating sa salita ng Diyos, nang sinabi niya, naibigay na niya lahat, ibig sabihin nun, para ma-access mo yung naibigay niya, kailangan mo ng faith. Kaya itong week na to, yung topic ay faith. Abay, sabi ko sa inyo, 25 years na ako dyan sa New Life. And kung saan ako dinala ng Panginoon, ang dami ko na rin nakita na blessing ng Panginoon dumaan sa buhay ko. And isa lang masabi ko, napakabuti ng Panginoon. Amen. Ang salita niya ay totoo. Ilalagay ko lang yung aking tiwala sa Kanya. Ganun lang kasimple. Hindi mahirap ang pagiging Kristiyano. Hindi mahirap. Kasi nagiging complicated kasi kailangan mo gawin to, manalangin ka ng ganito, gawin mo to, gawin mo yan. Ang nangyayari, nagiging religion. Simple lang. Ang sabi ng Panginoon, believe in me. Di ba? Maniwala ka, manampalataya ka sa Kanya. Kung sino man nanampalataya sa Kanya, binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya may kaibog ha, binigit ni Esther kanina about yung Isipin mo yung ginawa ng Ama sa Kanya, ni-restore yung kanyang pagiging anak. Tapos ang matindi pa doon, hindi lang stick, di ba? Namamaho yung damit niya eh. Ang binigay sa kanya, hindi lang malinis. Di ba? Kasi, alam mo, madumi yung damit mo, laban mo, malinis na ulit yun. Okay? Di ba? Ang binigay sa kanya, hindi bagong damit.
Anong binigay sa kanya? Best robe, yung ginagamit ng tatay niya sa special occasions. Yun yung binigay sa kanya. Di ba? Kaya lahat sa Biblia yan eh. Kaya siguro bago ko mag-end, gusto kong iyan sa inyo na magkaroon tayo ng gutom and uhaw sa salita ng Diyos kasi nandun ang lahat ng sekreto ng Panginoon para sa buhay natin. Kung gusto natin umasenso sa business, sa negosyo, nasa salita ng Diyos. Gusto natin umasenso sa ating trabaho, mapromote tayo, nasa salita ng Diyos. Amen. Pagdating sa sales, nagbebenta, nasa salita ng Diyos yan. Lagi yan, 25% ng iyong prospects, yan ang makakakuha ka ng resulta. At 25% yan, 8% ang bibili talaga. So kung may 100 prospects ka, 8 bibili dyan. Nasa Bible yan, the parable of the sower. Di ba? 4 na klase. Di ba? Sa sales yun. Tandaan ko mga pero ang gusto ko lang i-present ngayong gabi is itong conference na darating. So it's na pastor, nandun din sa Alabang. Simula bukas ng tanghali kasi may registration tayo doon. Pero sa gabi, sa hapon pala, kasi puno yan. Sa totoong puno. Kaya kailangan ko niyo pumunta na maaga. Mag-ayos din sa sakyan para nandun na kayo ng 6 p.m. Kasi 6 p.m. magbubukas ng dito. Pero mga kapatid, ito yung time na bira mangyari to. Every 2 years to eh. Pero ito yung time na hakutin natin mula sa Panginoon, di ba? Yung mga kailangan natin para sa ating buhay, para sa ating iglesia, para dito sa bayan ng tao. Amen? And siguraduhin ko sa inyo, itatagal ko sa ipupusta ko, or hindi kayo uuwi ng gutom. Talagang pupunuin kayo ng Panginoon. Amen? Kaya talaga punta ako dito, basta galing pa ang Alabang kanina. Punta talaga dito kasi gusto ko i-announce and gusto namin paghandaan para kayo makapunta ron. And para makita nyo rin yung church, makita nyo kung nasan yung source, ano yung main natin, saan tayo yung main. Makilala nyo yung mga kapatiran nyo doon. Di ba? Kasi ang mundo nyo, umiikot, dito lang eh. Di ba? Makita nyo doon, meron palang, malaki pala, meron pa tayong ma-involve kayo sa mga young adults, sa mga youth, mga ganon. I think siya nakapunta na ron eh. Di ba? Nakapunta ka na kasama ng mga kabataan dati, di ba? Ayun. So, ayun lang, at ako'y natutuwa sa hapon ito. Panalangin ko na talagang makuha natin yung sinasabi ng Panginoon sa salita ng Diyos. And tayo ay patuloy na manalangin. Kasi kung ikaw anak ng Diyos, natural lang yan. Natural sa iyo ang manalangin. Amen? So, yun lang po. Ano po, sorry? Ikon mo na. I-close ko na. Sige po tayo po lahat tumayo at tayo manalangin. Salamat Panginoon sa gabi ito, sa iyong pagpapala, sa buhay namin, sa iyong mga salita na nailagay sa aming puso, Panginoon. Ang aming puso ay good ground. Ito, Panginoon, ay yung binhi ng iyong salita ay naitanim na, ito ay tutubo, ito ay lalago, ito ay mamumunga, at kami, Panginoon, ay mapagpapala ng iyong mga salita. Bless your people today. I speak a blessing. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. He would turn His face towards you and give you peace. In Jesus' name, amen.